Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Siyempre mga ka-coffee natin abroad, kasama kayo lagi sa ating pagbati. Kumusta po kayo? Nakakagulat po itong ginawa ng asawa ni Sara Duterte. Si Attorney Mans Carpio ginulat ang mga netizens. Aba, kabado yan. Kabado yan. Sabi niya, huwag ipakita ang kanilang income tax return. Uy, gusto niya ng TRO, Temporary Restraining Order, para wag ipakita yung kanilang income tax returns. Doon kasi makikita kung nagbabayad ng buwis yan, magkano yung kinita nila, at kapag nahawakan na po yan ng House Justice Committee, mababangga-bangga nila yan. Kung legitimate ba yung yaman nila. O galing yan sa, alam nyo na, ilang beses nang nadawit yung pamilyang yan sa mga illegal activities. Doon magkakabulgaran. Kaya ngayon, nakakagulat ito, humi-headline sa newspaper. Yan o, nasa News 5 oh. Sabi dito sa balita, asawa ni VP Sara humiling ng TRO versus House Panel Subpoena. Kasi natatandaan niyo, di ba? Yung House Justice Committee, sinubpina nila yan, yung ITR na yan. Yung records na yan sa BIR. So, kine-question niya ni Mans Carpio. Bawal yan. Dapat wag payagan ng korte yan. Talaga naman, oh. Lahat talaga gagawin oh. Para wag mabulgar Talagang kikilos talaga. Una, yung grupo ng maisog, nandiyan sa Korte Suprema para pigilan yung hearing. Ito naman, si Mans Carpio kumilos na. Nagpunta ng korte para maglabas ng TRO at wag ipakita yung kanilang tax records. Anong tinatago niyo dyan, uy? Bakit ayaw pakita yan? Naghain ng petisyon si Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, dyan po sa Quezon City Regional Trial Court para humiling ng 72-hour. Wow! 72-hour o 20-day temporary restraining order. May ganun pala, no? 72-hour o 20-day temporary restraining order laban sa inisyong subpoena ng House Committee on Justice noong March 31. Kapangyarihan talaga, oh. Gagawin talaga lahat, oh. Wag lang mabulgar. Sa naturang subpoena, humihingi po ang House Panel ng mga dokumento gaya ng income tax returns ng bise at kanyang asawa. Kasi joint yan ka-coffee Pag humingi ka ng income tax return o SALN, halimbawa, no, ni Sara, may asawa siya, combined yan. Usually, not at all times, pero usually magkasama po yan. So, ayaw ni Mans Carpio yan. Ito, oh. Lumabas, oh. Ano to? Ano tawag natin dito? Yung kanilang request o yung kanilang petisyon. Ito, oh, may kopya tayo, oh, ng kanilang petisyon. Attorney Manasseh Carpio and Carpio Lawyers, GPP. Sila po yung petitioner. Versus Congressman Faustino Boji de Guzman D. Si Speaker, no? In capacity as Speaker of the House of Representatives. Kasama din po si Cong Jervil Reyes Luistro in her capacity as Chairperson of the House Committee on Justice at si Attorney Charlito Martin R. Mendoza in his capacity as the Commissioner of the Bureau of Internal Revenue. Takot na takot sa BIR dyan The power to subpoena is a statutory in nature unless explicitly empowered by the Constitution and applicable law. No agency of government has the authority and right to subpoena the records of a private person or entity without notice to or prior approval of the targeted taxpayer. Mali daw po yan. Kasi private person daw po yan si Mans Carpio, pero nakakalimutan niya yung asawa niya, Vice President. Public official. At yung kanilang assets, yung kanilang kaperahan combined. Ano yun? Tatago mo. Hatiin nyo yung salin ninyo. Hatiin ninyo yung assets ninyo. Join ka yung assets ninyo. Malamang, sisilipin mo yung kay Sara Duterte, masisilip din yun sa'yo. Kasi mag-asawa nga kayo Diba? Ito. On the facts and the law, petitioners are entitled to the reliefs demanded, and the whole or part of such reliefs consist one. Ito yung mga kanilang nire-request nila prohibiting the compliance, enforcement or implementation of the assailed subpoena dated March 31, 2026.
So dapat wag po kaming sumunod dyan sa subpoena na yan. Ipatigil yung subpoena na yan noong March 31. Hindi nyo alam, napakamakapangyarihan ng Kongreso. Alam na alam nyo yan pero bakit para ngayon nagbubulag-bulagan kayo sa kapangyarihan ng Kongreso? Kaya nga maraming gusto mag-congressman Dahil bukod sa chiching-chiching, makapangyarihan ka. Napakabilis mo magpatawag ng private individual kahit private individual ka pa. Karapatan nila yan. Number 2, letter B, nullifying, setting aside, or annulling Respondents D and Luis subpoena dated March 31, 2026 and or declaring it null and void ab initio. Hoy! Ideklara daw po na null and void, walang bisa. Relax. Itong inisyong subpoena ng House of Representatives. Letter C, permanently enjoining, stopping, and or prohibiting respondents from enforcing, implementing, and or complying with the subject subpoena dated March 31, 2026. Wag daw po ipatupad. Wag i-implement kung ano man ang binabalak ng mga respondents dyan ng House of Representatives dyan sa kanilang subpoena. Letter D, declaring inadmissible and without legal effect any document, record, paper, information, or data acquired or procured in connection with the subject subpoena dated 31 March 2026. So, kung makakuha man ng kopya ng tax records itong House of Representatives, ang gusto po ni Mans Carpio, ideklara po yan o gawin po itong inadmissible and without legal effect kahit na naman pong mga dokumento. In short, walang bisa yan kahit makapag-secure pa ng copy o ng tax records ang House of Representatives, wala pong bisa yan. Yan yung nire-request dito ni Mans Carpio sa korte. Uy, bakit ganun? Bakit takot na takot? Bakit takot na takot? Masilip ang inyong kaperahan. May tinatago ba kayo dyan sa kaperahan na yan? O baka totoo yung sinasabi ni Trillanes na may bilyones dyan, bilyon-bilyon na pera ang pumasok sa inyong chiching-chiching, sa inyong kaban, at mabubulgar dyan pag sinilip na? Kasi hindi lang naman ngayong 2022 onwards yung sisilipin mo dyan Mga previous years, pasok na pasok dyan. Uy, lagot na. Bakit? Kung hindi kayo kinakabahan, di kayo tatakbo ng korte para ipatigil yan. Diba? Last. Wherefore, petitioners respectfully pray the following. Ito yung kanilang hiling. Immediately, upon filing hereof, an executive 72-hour TRO and or 20-day TRO be issued enjoining the prohibiting respondents from enforcing, implementing, and or complying with the subject subpoena dated 31 March 2026. Kapag TRO kasi, kapag sinabi mo TRO, totally itigil nyo yan. Diba? Kung ano man yung nakalagay dyan sa subpoena, walang effect yan kasi pinapatigil ng korte. Thereafter, the said TRO be converted to or a writ of preliminary injunction be issued for the same purpose during the pendency of the case. And after due proceedings, the judgment be rendered. Yung sinasabi ko sa inyo, na i-prohibit yung compliance, inalify o i-set aside yung subpoena na yan at permanently enjoining o itigil, i-prohibit itong mga respondents, yung House of Representatives na i-enforce o i-implement itong subpoena na yan at panghuli ay gawing inadmissible o ideklarang inadmissible and without legal effect yung dokumento na makukuha po ng House of Representatives. Ilang oras na lang Oy, ilang oras na, alas 8 na. Bukas na yung hearing. Oy, sarado na ata ang korte. Nagkukumahog kayo ngayon Bakit niyo lang ngayon naisipan na tumakbo ng korte? Habol kayo ngayon. Bukas na. Ayan, mabubulgar na bukas. Maglalabasan na bukas yan. Bakit kayo kasi ilag na ilag? Sa investigasyon. Anong meron? Anong tinatago ninyo? Ilag na ilag kayo dyan Bakit? Yun ang malaking tanong. Bakit? Kung wala kayong itinatago, hindi nyo ipagdadabot yan. In fact, papabor nga sa inyo yung investigasyon na yan kasi lalabas yung katotohanan kung ano talaga yung totoo. Pero may tinatago kayo, may something. Something is fishy. Di ba? Malinaw na malinaw yan na may gusto kayong pagtakpan. Malinaw na malinaw na may pinagtataguan kayo. Malinaw na malinaw na may ayaw kayong ipakita. Ano yun? Kaya pala excited kayo Tanggalin si PBBM ng presidente para matigil lahat yan
Kasi mabubulgar kayo ha. Huling-huli kayo sa style nyo ha. Magkakaalaman tayo bukas, April 14. Tuloy po yan ang hearing. Walang TRO Korte Suprema. Tumakbo sila sa Quezon City Regional Trial Court hoping makakakuha sila ng TRO. Isang malaking good luck po sa inyo. Sige po, may mga sasabihin po ba kayo? Ilagay dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee, mga dilis. Nasa comment section din yan. Welcome na welcome po kayo dyan. Sabihin nyo yung opinion ninyo. Welcome na welcome po kayo dyan. Nasa YouTube, comment din po kayo dyan. Welcome na welcome kayo dyan. Baka di ka pa nakasubscribe, subscribe ka na rin kahit dilis ka, no? Nasa TikTok, subscribe ka na rin kahit dilis ka. Welcome na welcome ka po dyan. I'll see you in my next video. Bye-bye.